Sunday, ang ako primero kuhan sa eschatology mo ni karon naman kuhan nalimutan na ako cellphone dala. Moto nga ang akong dapat ikuhan kay ang purpose ko na ako na primero na kuwali murag intro to siya kung unsa ang eschatology, what is eschatology niya, unsa yung mga biblical background. Nalimutan na akong cellphone so wala akong makatag ng biblical background. Karang pwede lang lihatag unsa yung mga verses para ano basa mo diha kuhan nganong gistanihan ng eschatology. Karong nga Sunday ang akong i-take up kuan siya diri ko sa pre-tribulation kay kuan man siya ang eschatology ako sang kuan ko sa Sunday. Sa Sunday ang kuan nato is what is eschatology mo pwede dapat nato ihatag kunya ang biblical background. Wala ito lang akong hatag kay wala akong madawang cellphone. So akong ihatag sa inyong biblical background unsa yung giwalay na ni Pastor Brian kini what is eschatology, study of pagtuon sa katapusan di ba? Oo na siya. Tinuod ba nga doon katapusan ang kalibutan? Ano yung tana? So mo lang atong tanawon sa Biblia about the end of ang katapusan di ba? Akong wali diri sa premillennial no. What is eschatology? Mo dapat niya akong ihatag itong Sunday explain taas. Kaya wala mo ko yung notes. Pero i-explain naman yung Pastor Brian kung sa eschatology, nasabtan siguro ninyo na kini eschatology na itublo sa Bible, i-studio mo kami sa seminary sa na-subject kini lang yun, muli daghan na mga subject sa ilang mga tulong siguro ni wala ko sa masteral na sa masteral kung unsa rin ang eschatology. Nganong isabihan ng eschatology. So sunod Sunday, muna akong i-equali kanang 7 ka rason. Vlog na siya sa professor sa Christian professor ni siya nagbutang siya vlog sa Google nasa vlog ba ibutang dito niya nga 7 reasons why Christians or why the church should study eschatology. 7 ka rason muna akong iwali sunod ang 7 ka rason kay marablasan din siguro na ako na siya ang sunod. Muna ako iwali ang karong tamandam kaya mo na rason dito ang 7 ka rason ng andam ka. So 22 Brad. 22 ang last. Ang last? Oo, 22. 29 family demand. Oo. Mao siguro na akong last na wali. Mao na akong iwali na lang kaya gibahin na ako sa 5 ni kunya na the best day ay katong ikaupat nga 7 reasons. Professor ni siya na nag-block na sa Google, kung yung tanaw ng Google, makita siya dito. 7 reasons why the church should study eschatology. Na itong 7. Muna akong iwali sunod. Itong 7 ka rason. Para ako ba may college, makapamandam, kung nga nang mamandam din ka. Kaya nitabo ka naman sa ito. Daghang mga daghang leksyon sa atong kinabuhi kung sa Bible din nato tanaw no daghan kay mga leksyon diha nga dapat mamandam ta kay katulad ng sa Noah nga lunog pa sa kapamandam ato ano sa burot gid sila isa ra gyud ka pamilya taon na luwas sila si pamilya ni Noah mao rin taon to so mao pud ni sa katapusan muna atong tanawon kibali the 7 reasons kay para makapamandam ta so karon First Sunday na kumawalin diri ko ato, what is eschatology? Explain namin Pastor Brian, di ba? Nakuha na nato unsa. Ang eschatology is study na siya, study of the last things, ang katapusan sa kalibutan kaya ang kini kong kalibutan, kini tanan diri ato makita sa palibot kini atong lawas. Yung naging katapusan siya, gisulti gid sa Bible. Tanan gyud matapos ang universe mawala ni siya, mahulog ang mga stars. Ang kalibutan, kung matod pa ni Apostol Pedro, sunugo na siya, tunaw. So mawala ka tanan ang physical. Muna yung gisulti din sa Bible. So ang pagtana, unsa may atong pagkinabuhi, mga naman bigala dapat. Muna siya sa first Sunday na pagbuhat. Unsa man siya mabasa. Naa siya sa Revelation sa Kandemil.
Nadiri ang verse nga akong itanong sa diri ang verse nga dapat inyo basahon para makuha ninyo what is eschatology niya unsa ni ang mga verses kay kini kung magwalay ka o magtudlo mo ka mga Bible study o sa school dapat isulti magiging mo ang biblical background para katong mong giwalihan kasi may nakasagol ito madali mo totoo madalawit siya convert siya ka kaya naamang sulit na background nito biblical background ng tao so muna ipakita nila ko na siya every time mo manayawali na mga pagtudlo sa Bible na mga Bible study so muna siya akong ihatag sa inyo ang buwan kining biblical background nadiri ang mga verses sa kuha siya sa Revelation o sa Daniel duha man ni kalibro gyud nga main ko ang gibasihan nila sa ilang study sa theology duha ni siya pero kung imo basahon ang Bible nagkanay din siya nga verses na ay dili sa kuha na kami sa Mateo o si Jesus Christ sa Mateo 24:25 kining Mateo chapter 24:25 duha ka chapter bitaw sa Mateo kung ano siya, dili nagsulti si Jesus Christ sa katapusan. Si Jesus Christ yung nagsultihan niya. Dili mabasa sa kuan sa Mateo 25. Pero kung dili ta mo sa studies na dito sa theory sa kuan sa seminary, ang ilang ibasihan dili kini mga propesya ni Daniel o ni kuan ni sa Revelation. Naani siya mabasa sa Daniel chapter 7 o sa chapter 12, gikan sa 7 ni hangtod sa 12. Kinira ang Daniel, isuday na siya tun kay vision man ni Daniel ang ipakita sa Ginoo sa unsa ang katapusan. Diha ka magsugod sa chapter 7 hangtod sa chapter 12 naa diha ang kiniingon ng eschatology. Kaya kung dili ka sa Revelation, magsugod ka sa chapter 6 hangtod sa chapter 22, diha ang mga events yun iyang i-discuss diha. Pero kung gusto niyo masabtan siya simple maagi, dili ka sa Mateo 24, kaya ako na nang gibasa pag-ayo, gibalik-balik na ko basa. I-explain yun ni Jesus Christ ang mga events na may tabo sa dili pa siya mabalik. 5 din ka events ang iyang i-specify dili may tabo sa iyang pagbalik. So, morning karon akong iko karon na semana, karon na wali na ako. Unsa man ang mga events. Dili ko sa pre-millennialism na interpretasyon kay daghan ako sa interpretasyon mo, nabahin siya sa puluwa na ay pre-millennialism, na ay millennialism, o na ay post-millennialism. Murag nabahin pa sa puluwa grupo ang buwan. Pero Christian yapon sila. Pareha pa sa ato ba sa Christian na denomination, nabahin pa sa di ka tayo sa pagkato siguro, sobra. Bahin na sa salvation, nabahin na Isabelista, na Iglesia ni Cristo, na ay Katoliko, nabahin ba, kalain-lain mag-faith, lahit man ang ilang kaluwasan ba? Pero maurag gihapon, si Jesus Christ ang gihapon ng ilang basihan. O ang nakalahin lang sa uban ng religion para ng Muslim, lahit ang giliahan, di ba si Jesus Christ? Kaya Mohammedanism, kung nilalahin mo mga kulto na nila, o uban po ng religion, lahit po. Pero nga na yung Russia, mga 49% na nila siya Christian mo dahil. Orthodox Christian, madagara ako mga gahing ulo na sila diay, mga dili, kung ano yung dili, ako nga diay sa Russia, komunistang kinanda ko. Pero katawa na yung kasuhan dito. Pero ang ilang kuwan dito, dili Katoliko, Orthodox Christian. Kaya ang ilang papa dito, di man si Pedro. Isuon man ni Pedro, si Andrew man. O, gitawag ko Orthodox Christian dito. Kaya Katoliko si Pedro man sa papa. Sa ilalay, ang isuon ni Pedro o natong si Andrew. So, So, kung mag-study tayo eschatology, ang buti ko sa eschatology, katapusan sa tanan, matapos yun. Kaya nga itong lawas, physical man matapos yun siya. Malatak yun siya, balik sa abog yun. Kaya, ngayon si Pedro, sunugod na ba niya? Kalibutan, mahulog ang mga stars. Wala kita nun. Nailisa na siya yung bagong yuta o bagong langit. Ito ka na ako sa inyo, sa langit. Lahit ang mga
ani sa post-millennialism kay bagong yung taong langit ano. Mao na ibarugan sa saksi ni Jehovah nga wala daw impyerno. Ang tanan daw mag-uban daw. Sa ato na may langit impyerno, sa ila wala. Kay ipangna ang bagong langit sa biyuta niya mag-uban daw tanan. So sa ato pa ang faith, yung pag kinabuhi lahi gid ay kung saksi ni Jehovah ka, lahi yung pag-alaga. Muna nga, dapat ato ni tanaw ng sa kuha sa ikinig premillennialism. So muna ako karoon, shortcut na ko no, kay ang time na ko, 15 minutes ba? No? 10 minutes lang din, hindi na po. So ako na lang parang summary na lang sa premillennialism. Sa premillennialism, doon ay events din nga mahitabo. Muna akong ihatag ko. Kung ano naman ka-event sa premillennialism, actually, sa ubang interpretasyon, 5 na siya ang upat. Pero dili sa akong nakuha na research, 5 gini siya ka-events sa mahitabo sa katapusan. Sa premillennialism din siya na interpretasyon. Kaya mo man interpretasyon sa tuwa sa Southern Baptist na ata sa premillennialism. 5 ni ka-events, akong isulti ang 5 ka mahitabo na events. Sa premillennialism, muna yung mga events na itabo sa katapusan. Doon na itawag ang rapture. Kining rapture, muna yung mga iya ni Kristo, mga sugat na mga kuwanta ba, kimahalin, bayawan na ba, kadungat ito sa langit. Sugato na ito si Jesus Christ, kaya maabot naman. Rapture ang tawagan niya. Ikaduha, doon na yung itawag ang tribulation. Kining tribulation, grabe niyo mga kalisod. Giingon ko ni sa Revelation sa mabasahan ko ninyo, 7 years na siya na grabe yun. Wala pa may tapusukan. Ingon ni Jesus Christ. Wala pa din siya mga tapusukan. Grabe yung kalisod ginayon ka. Atong agihan sa mayulan daman. Sa natong malino. Na naipit sa lino katong sa Adigos. Nga buhit siya doon naipit ang katong sa lawas. Di pa ginamao. Na ako yung mas lisudawa na. Kanang di mong 7-year tribulation mo na ikaduhan may tabo ni sa di pa mabot si Jesus Christ. Na ikatulo, kinigiyong sikat kami mo na ni nga si Jesus Christ magpakita na dyan, mag-uban na dyan ang mga Kristohan, katong mga iya ni Kristo, abot na kita, maghimamatay na dyan ang mga magtotoo. Katong nangamatay na nauna sa ato, daw, magkita na kita diha, magkumustahay na kita kanan, maginaksanay. Makita naman. Muna ang gitawag sikan kami. Mabanhaw ng tanan mani. Ang gingon, muna gingon nga sabi pa ang millennium, 1,000 years na pag kung ano ay ikaupat, ang ikaupat ani kay millennium ang tawag, 1,000 year reign of Christ on earth. Ibali maghari isa sa kalibutan o isa kalibong tuig. Siya magdala sa kalibutan ba? Kung sa ginahitabo, kay gubot ng kalibutan. Pero si Jesus Christ na ang maghari, ibali siya ang presidente, o siya ba ang labaw yun, kung sa may dagat sa kalibutan, kung siya ang magdala. Kaya kung lahat ang magdala, gubot mo yun. Muna yan, ipakita ni Ray. So, kung sa magtapod niya, mga Kristohanon. Ang katapusan, muna yung ginawa ko, ikalima, final judgment. Kining final judgment, muna yung ginawa ko, bahino na diha ang mga katawhan. Ang gitawag og kanding o karnero. Ang kanding na sa wala, mao nang dili yan ni Kristo. Ang karnero ni Kristo, mao na mga iyan ni Kristo. Katong mga gitawag og kanding na dili iya sa mga wicked people, mga evil, mao to yung manok sa dito sa interno. It's katong iyan ni Kristo, mao to mo adto sa langit o ba niya. Mao na ang final gitawag final judgment. Muna yung 5 ka events na siya. 5. Sa uban, kuwan po gini sa post-millennialism, unong kibali, ang last na ipakanaog daw ang langit ng yuta, which is true also. Doon na bagong langit, doon na bagong yuta. Kaya mawala man yung tinitan ng karon. Mawala man yun. Sama na siya ang mga, rapture, revelation, second coming, millennium. Wala din ang resurrection, no? Pero actually, ang resurrection kining final judgment, sa dili pang final judgment, doon na yung itawag ang resurrection. Ibali, kining resurrection ra ba, doon ka klase ni siya, katong si Lazarus bitaw. Katong resurrection ni Lazarus, kanabuhin si Lazarus. Kung anto nga resurrection,
Kanang dili ito pareha sa resurrection ng Jesus Christ na glorified body. Kana bang nabanhaw ka, ang imong lawas, physical ang yapon, mamatay ang yapon ka, pero nabuhi ka. Gikan sa kamatay mo 3 days o 5 days, nabuhi ka, pero mamatay ang yapon ka. Kay physical body man. Pero gini kang Jesus Christ, lahi nga kung nabanhaw. Kaya gitawag na siya glorified body. Kaya pagkabanhaw nimo, ang imong lawas na imong gidala, dili na siya mamatay. So, eternal life na tao ba? Mao ni ang lawas na ihatag ni Jesus Christ sa ato ka. So, mo ni nga sa kini nga gingon og last things na gyud, dunay gitawag og resurrection. Kini ang resurrection gitawag sa Bible og glorification ang term na kibali glorified body ba. Ibali ang tawag na sa dito sa makasulti, eternal life. Eternal life, magyapon ang tawag na kay kinabuhi naman ang buhay katapusan. Ang atong lawas, di na masakit. Wala na kasakit, wala na kaguol, wala na karon. Kaya ang atong lawas saan, dili naman mamatay. Muna yung gitawag glorified body, spiritual body ba. Nga mahikap tuod siya, pero malusot siya sa mga gantahan na sirado. Kay glorified body man, lahat kong Lazarus, kay di man itong glorified body, pag siradong bantali, ito siya kaagi. Pero kini ng Jesus Christ, malusot niya siya, sirado, wala ba yung ba? Pero wala na isulti dito sa Bible, may basahan din dito, dili yung direct kapag isulti dito ang physical body, ang resurrection ni Lazarus, kinahanglan siya i-interpret pa nimo. Pero makita na yun sa mga verses, kung ikuha na mong context dito, nga physical din ang Lazarus, dili yung pala kang Jesus Christ. Kung imong yung i-interpret dito ang mga verses na parang preceding verses o succeeding, kaya hindi ko mag-interpret ka, dapat i-consider mo ang context. So makita gini mo mga physical si Lazarus. Dili siya kanang glorified body bitaw, mga karang eternal life na bitaw ang tawag. O dili si Lazarus. Si Jesus Christ may glorified body itong niya, kanang lawas na kanang for eternity gid ba? Kanang white katapusan, wala na kamatayon, wala na yung mga kasakit, wala ba? Dili na pagkaroon nga, para sa ato ang masakit ka, dili na masakit ang lawas na ito. Wala na yung sala. Diba? Napildi na ang sala, mga kitawag victory, ipildi ni Jesus Christ na siya dito sa Calvary. So, mora ko no, ang kuha sa events sa pre-millennialism, sa kuha na balay na interpretasyon na post-millennialism, na lahit mo lang events ito, balik. Na, dili ba para sa ating sequence na ay rapture, tribulation na ba, lahit kong iya, labi na sa saksi ni Hubay, ang ilahang sa saksi, kuha ng ila post-millennialism ng ila. O, kay ang kuha na gali sila imperno, langit na kanan. So, dipindi no, so, muna yung question, yung tamaan, asa naman na okay naman, dili man mapiktuhan na ito kinamin, no. Mapiktuhan ang atong kinabuhi diha kung dito ka ng interpretasyon. Kaya lahat niya pag kinabuhi, pero sa Katoliko ba? Sa Katoliko, lahat man ilang sa vision mo nang mapiktuhan niya yung pag kinabuhi. Kaya pre-baya sa ilang inom, sigarilyo, pre-baya. So, doon ang effect na siya sa imong faith, sa imong pag kinabuhi. Kaya lahat man ilang pagkuha sa vision. Lahat bang ilang pagsabot sa Bible. Pero dili kami ang mamaligid sila, kay si Jesus Christ hindi ako nila, lahat ang ganun nila pag-interpret. Sa iglesia, magyapon, lahat po. Sa malista, lahat po. So, mausap niya ang one eschatology, doon na yung lahat ba? Na yung namurang nabahin sa grupo ba, ginibatihan ba yan? Kung yan, dili ka makabasaw sa ilang, may mga bright ba yun sila mga tao na kuha namin. Naabayan sila sa seminary. So, nga na lang, kay Southern Baptist lang ta, diri ka sa kakuwan na, diri ka sa premillennialism, kaya mo may klaro mo ganang interpretasyon diri. Kunya, mura na akong i-share ninyo, no? Premillennialism, ang events sa sunod, kay kung na libasa ani, kay hati ng mga verses, kunya, focus mo sa chapter 24 o 25 sa Mateo, kay si Jesus Christ yung nagsulti diha. O, focus mo diha, sa kanan yung kay ang Daniel, God, ang Revelation, itong mga verses na chapter ng Chorpi, ilisod to siya. Ngani ang Daniel, di-interpret ni Jesus Christ, ang chapter 7,
chapter 11, verse 31, yung interpret na nga, pag mahitabo daw na, ang ka-verse, ingon ni Jesus Christ, maunan ang katapusan. Ngayon pa niyo. Akong analyze yung Bible, isuday man kay, ang tao ang isulti dito, wala man sa Bible. Tuwa dahil sa Maccabeus, sa Katoliko dito ng Bible, manalig dagdag, tuwa dito yung pangalan ng hari, before na to siya. Anak na rin pangalan, pwede mo na kapag-basa ako. Noon siya maaari sa, basahan ko ninyo, mabasa na ninyo diha sa interpret na ni Jesus Christ. Yung pa niya nga mo daw na, abot sa katapusan, kana siya nga verse mo na may tabo. Galing nag-interpret ko na sa uban sa pre-post-millennialism at millennialism na nahitabo na daw na sa 70 AD kung katong destruction of Jerusalem. So, hindi ko na kung sila matuong nga humalag ni Jesus Christ kaya nahitabo kong ito sa history. Kanang sa 70 AD, nahitabo ba na siya ang templo ba na siya nung nabungkag ba yan. Unya gilisang ikaduhang nga templo. Unya nabungkag ng gihapon. Katong iyon ni Jesus Christ na, okay, destroy this temple in 3 days. I will, ibalik ba? Bawat ito nga ikaduhang templo ang isulti ni Jesus Christ. Pero nabungkag ko sa 70 AD. Ang ikatulong karon kung tanawan ni sa Israel, kuha na, kining sa Muslim na amor bitaw, kining sitawangan ng simbahan, kining muski na, ang naanit na kabaro. Wala na ang third. O so, muna, interpretation doon na nila, pero hindi ka masupak niya. So, muna daw, basta anong kinabuhi sa ikatulong, sa surong na sabi, akong iwali, 7 reasons why the church should study eschatology. 7 reasons. Muna akong iwali sunod sa next Sunday. Naala sa Google, i-post sa usa ka professor, Christian siya, kaya aron daw mga Christian, makapangandag, kaya masig di daw makapangandag. O muna nga, nonay sa rin ako ikuan, aron atong kinabuhi ko, makapangandag ko. So, dili na siguro, no, ang aluwan, so kalimun mo kulida yun. So, karoon na ako na yung salamat ha. Ginong Diyos, salamat naman yung kamuntago, salamat Lord sa pulo na amo na share ito, ang ginagnahin ng kakinig na doon ay makutlo na mo, masabtan o kang ma-apply sa akin mo ginong. O Lord, ikaw ay mag-guide ka na mo na yung mag-tudlo, pinagis mo lang spirito. O gihandang ginoo sa sunod na panibak na mo, o ganun mo lahat po namin ginoo sa church. So Lord, kining ka na ang yampo kanimo, itugyan kanimo in Jesus' name.